Inamin naman nila ni Shai Gilgeous-Alexander yung kakulangan nila nung Game 6. Pero pagdating sa Game 7 ay hindi raw sila nababahala dahil ibang iba daw talaga pagdating sa home court at meron daw silang tinuturong dahilan kung bakit sila natalo. At para naman dito sa Pacers daw ay kakaibang ritual naman itong ginawa ni Pascal Siakam dahil ayon daw dito sa mga fans. Itong pre-game na ritual na ginawa ni Pascal Siakam ang nagpanalo sa kanila. Napansin na nga doon sa pre-game huddle at final speech na nagdadasal ang mga Indiana Pacers player. At itong si Siakam ay bigla na lang napatingin sa taas na para bang sinaniban mga idol. Ang sabi lang naman dito ni Pascal Siakam ay wini-wish niya sana na magkaroon siya dito ng 30 points game. Sinasabi niya dito spirit took over nga daw. At ang alam niya ay nakasarado itong kanyang mga mata pero hindi niya alam na ganito pala ang kanyang kinalabasan. Lagi nga daw nangyayari yan at kinakailangan niyang palalahanan dito ang kanyang sarili na may sarado itong kanyang mga mata. At ang isa pang maingay dito na player sa Indiana Pacers, itong kanilang reserve na guard na si TJ McConnell. Grabe, siguro kung pinababad lang ito nung Game 5, hindi natin alam kung aabutin pa ang Game 7. Kitang-kita naman yung mga ambag niya. Meron itong 12 points, 9 rebound at 6 assists, 4 steals. Siya ang nangunguna sa steals ng Indiana Pacers. Big time performance yan para sa isang reserve guard sa NBA Finals. May nagsasabi pa nga na tinutukoy daw ito na version ni JJ Barea. Hindi rin katangkaran itong si TJ McConnell. Pero ang lakas rin ditong rebound at undrafted pa yan. Kaya sa mga performance niya dito at sa mga nakaraang mga laro ay lumalakas yung ingay na pwede siya dito maging MVP candidate dito sa NBA Finals kung sila ang mananalo. At bukod naman sa kanya ay pwede rin itong si Pascal Siakam na pwede rin maging NBA Finals MVP kung sakali man na mananalo ang Indiana Pacers. At sobrang excited na nga itong si Tyrese Haliburton sa kanyang labanan na Game 7. We took care of business today, but you gotta get ready for Game 7. That's a really exciting time. Pero syempre ay hindi yung magiging madali sa kanila dahil sa Game 7 ay sa home court pa naman dito na Oklahoma ang huling serye na labanan na ito na hindi sila basta-basta papayag ni Shai Gilgeous-Alexander. At tong Game 6 ay talaga naman na masakit yon dahil kontrolado nila yung bola. Yeah, those plays hurt. Especially because they're very controllable. Pa nga dito ni SGA, may mga bagay talaga na nagkakamali sa laro ng basketball. Pero meron sila ditong oportunidad na gawing tama ito. At ang pinakamasarap daw at pinakamasaya na magkampiyon sa sarili mo home court. You make mistakes in basketball, no matter the stage, and we definitely had opportunities to cover those things up. But you also don't let plays like that happen. Being tighter, being more focused, being more forceful all night, and things like that really hurt. Ayan mga sinabi na nga ni Shai Gilgeous-Alexander. Mukhang magkakaroon ng diktikan talaga sa huling laban. Malalaman natin dito mga idol sa Game 7 kung sino dito magcha-champion. Syempre, meron rin ditong uuwing luhaan sa pagitan ng Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers.